Okay guys, ito na. Pag-usapan natin ang pinaka-exciting na parts. Just as we discussed dito sa Tres Marias na natin, episode natin. Uh, um, well, the Senate race is really hard. And it looks like some people are saying, baka better na lang just go for LGU. And Isko Moreno was seen not long ago someone who would be almost shoe-in for a Senate position. Looks like he is vying for a return to Manila. At the same time, may mga ibang bardagulan din nangyari sa LGU level. Pag-usapan natin yan. Let's go straight first to Attorney Mark Gamboa. You know a lot about this. In fact, because of Isco, we got to know each other. When I interviewed him, you reached out, and the rest is history. Si Ronald din may pagkaganon on the side. So, dati, suplado yan si Ronald. Di ako pinapansin kasi junior lang ako. Tapos mamaya pinansin niya ako. Tapos, sige na nga, pinagbigyan. Ngayon, siya na yung sumikat. Di na tayo pinapansin. Ganun talaga mundo. Bilog ang mundo. Bago natin kausapin si Showbiz, Ganon? future DPWH Secretary, DILG, future ex-senator. Mark, so what happened? Ito na, final na to, no? Isko is running for mayor na in Manila. Hindi ba magulo yan? Magulo talaga. Magulo. Mainit. And the right word is madrama. Madrama. Kasi coming from 2022, where Isko's party, with Hani Lacuna as mayor, Yul Servo as vice mayor, lahat ng nanalo, 36 councilors, 6 na congressman, puro sa side nila. Puro friendly kay mayor, puro ano kay Isko. So coming from total majority sa buong syudad, ngayon nahati bigla, nahati. I think the count now is yung 38 na councilors, 16, 22. Nasa ganun, 16 yung kay sumama na kay Yorme, 22 yung naiwan kay medyo close yan, Mayora. bro. Medyo close na split yan. That's a close. Oo So, tapos ang dami ng agawan na, ang dami ng ano. Pero ang pinaka-interesting dito, kasi yung dalawa, si Mayor Lacuna at si Isko, parang magkapatid talaga. In fact, kahit nung Monday, nung Tuesday, nandun ako sa parang lunch ni Isko for barangay officials. It's always ate. Hanggang ngayon, ate pa rin yung tawag niya. Yung ang kanyang request sa mga barangay official, ito yung kanya sinabi. Ang hiling ko lang sa inyo, kung kaya naman, wag sana kayong magsalita ng kahit na anong masakit tungkol kay ate. Yun yung kanya. And since he was sincere on saying that, kasi parang magkapatid talaga yung turing nila. Kasi Isko Moreno, ang talagang nag-guide sa kanya, ang nag-mentor sa kanya sa political career was former Vice Mayor Danny Lacuna. Yung tatay ni current mayor. So yun talaga ang nag-guide kay Isko na artista, high school graduate, sa konseho, walang alam. So yun ang nag-mentor sa kanya. Nung tumakbo siyang mayor, si Lacuna, si Danny Lacuna, si Isko yung ginawang vice mayor. Doon nanalo si Isko na vice mayor. So parang in return, ang naging suporta ni Isko, nung siya ay umakit na sa presidente, he muscled his, kumbaga talagang ginamit niya yung kanyang political capital sa Manila para as election, wala halos nakalaban si Hani na malaking pangalan ng mga apelyido sa Manila. He was able to unify everyone because everyone was na ano kay Isko kasi at that time talagang height ng kanyang popularity So he was able to create a easier path for mga sa Manila. So ngayong Isko parang started thinking about the possibility of going back to Manila. Doon parang doon hardline na yung ibang mga loyalista kay Mayora. So doon na kasi ang nahirapan din ako magsalita actually kasi kaibigan ko lahat sila Kaibigan ko on both sides. Sobrang nahirapan so, ka, pati yung internet mo nahirapan na rin. Pati yung internet mo nahirapan. Nagda-drama na rin yung internet. Mark, wag mo ibigay sa kanya. Gumaganon yung mo, bro. Sorry. Ayun. So parang there was merong dissatisfaction na nangyayari sa mga barangay sa ground. So there were calls for Isko to come back as mayor. Kaso nung nag-uusap na, ayaw nang mag-give way nung si Mayora hanggang sa
nangyari na nga ngayon na face-to-face na, magkakaharap na yung dalawa. Yun, magkaharap na So, yung dalawa. yun Mark, sorry yan, ang drama medyo, ngayon sa Mark, Manila. sorry bro, medyo nagdadrama intern. Harap. Sir Ronald, okay. Ito si Mark, I never Sorry. question his intention. Maganda. No, it's not your fault, bro. I think na drama din. Sir Ronald, may kapatid ba talaga sa politika? Pwede mo sabihin yung take mo dyan, Sir Ronald? Well, yung may nakausap akong politiko dyan sa Manila, ang sabi niya, siya nasa campus siya ni Mayor Lacuna at tinanong ko siya, nag-usap na ba si Isko at si Mayor? Sabi niya, hindi, nag-picture taking lang sa lamesa. Pero they never talk. Hindi nila pinag-usapan. Yun ang sabi niya, no? At mukhang sila ay mag-resign na sa Aksyon Demokratiko. Silang dalawa or yung mga kampo ni Lacuna dahil member sila ng Aksyon Demokratiko no? So magre-resign na raw sila at hindi pa malinaw kung saan partido sila lilipat. No? Yung Asenso Manileño, yun yung may iwan. Isko is Asenso Manileño for the longest time dahil kay Danny Lacune. Kasi partido yun nung tatay. So mukhang yun ang may iwan kay La Mayora. Asenso Manileño, local party. Si Isko Moreno naman, president ng Aksyon Demokratiko, national party. Baka yun na din yung dadalhin ng mga sasama sa kanya. So, Pero mukhang yun kailangan nila ng national party para makakuha sila ng suporta sa national. Yun yung iniisip nila na mag-aalay sila sa isang national party na kasama sa BBM camp para meron silang makuhang pabuya mula roon, no? Dahil kung kaya yun ang kanina kasama niya si sa kanila lang, sila lang mag-raise ng funds nila. So naghahanap sila ng magbibigay sa kanila ng pondo sa national din. Mark, Anyway, tanong ko lang sa'yo, oo. pero Big R, meron pa magagandang labanan sa Makati. Nancy Binay sige, versus Ronald, wait. Next pa tayo. Marami tayong LG, maraming Barda Goals. Pero Mark, tanong ko lang sa'yo, bakit ba kasi kailangan tumakbo pa si Isko ngayon? He could wait this out. He could go Senate or he could run. Para wala ng bad blood. He would still be, I won't say power behind the throne, but he would still be the kuya of Manila. Hindi ba ganun? I mean, I know, Mark, sorry, I'm putting you on the spot. Alam ko ano yun. Mark, na-apektuhan ka. Pero bro, medyo crazy to eh. We were talking about Amy Marcos running against the current mayor and Isko backing that mayor and running for Senate. Now it's a totally different ballgame. Kaninang umaga magkasama si Senadora Amy tsaka si Mayora. So nagbibigay sila ng Nutriban kanina dun sa evacuation center. Oh, di ba? Nung isang araw naman si First Lady yung kasama ni Mayora. Pero syempre duties as mayor. Pero ito yung sinasabi nung subukan ko maging fair. Sinasabi nung side ni Mayora, itong si Yorme Isko is parang biglaan namang bumabalik. Yun ang kanilang na walang pasabi, walang paywate. Parang Karen. Oh. Ay, ako na. Parang darating. Okay, so yun nga yung sabi ng kausap ko. Parang biglaan na lang. Diba, Ronald, parang ang dating, again, kaibigan natin lahat dito, walang problema. I'm just saying, Mark, I know you're but for me and Ronald, hindi ako magtataka na naka-Karen yung iba. Parang, ay, sige, ako na dyan. Hindi na ako mag-Senate. Parang ganun ang dating, di ba? Ang sinasabi naman sa side ni Isko, nung mga nakakausap ko ng mga tao niya, is they were kumaga nagpapa-survey and they were testing, inaalam nila ang daming gustong tumakbo na mayor sa Manila kasi ang tingin is kayang talunin itong si Mayora Hani. So kasi parang vulnerable ka na, let me take over to protect our legacy. That's your line. That's the line. I see what you're saying. Kesa mawala sa ating lahat. So, ganun. Kaso, ang nangyari, when Isko declared, yung mga nagbabalak na tatakbong mayor sana, maraming umatras, merong mga umano, may mga umiwas na. Kaso, ang ending, sila ni Mayor Lacuna ang magbabangga. So, yun ang... di lalo sila mas-split, lalo sila maging vulnerable. I mean, this could end up lose-lose, di ba? Ronald, I mean, what is your read on this, biggest R? Kasi, I see the point na baka kasi hindi ba totoo na medyo vulnerable naman talaga yung incumbent? And let's be honest, Manila doesn't have that kind of vibe and dynamism that we saw during Isko. For everything you can say against Isko, in fairness, we all felt the vibe. You can say it's performative, you can say it's substantive.
Pero parang medyo nag-stagnate ulit ng Manila or yun yung dating niya ngayon. So, don't you think it makes sense for Isko to say, okay, let me come in and protect my legacy because after all, I contribute to putting the city on the map. What is your read on that, Ronald? Or maging lalong vulnerable na ngayon kasi split na sila, di kakainin sila ng buhay ng kabila. Sino bang mga kabila ngayon if mag-aaway itong dalawang to? Yung nga tatanong ko kay Mark sino Mark yung mga nagpaplano? Sino yung mga nagbabala? Na baka sakali kung makita nilang mabibiyak si Lacuna at saka si Isko, baka makakita sila ng opportunity para makasingit. No? Mga Cultures. ang mga lumalabas na names no, over the last nandiyan of course di mawala-wala si Senadora Amy, meron from si Congressman Sam Bersosa, I'm papasok. still in the mix. Ngayon hindi na. Ngayon hindi na. Hindi na. na. Pero even earlier this year meron ng mga ganung talks. Tapos of course ang parati ding nag-uusap yung parati ding lumalabas si Naida Angping na currently sa Malacanang na may ano sa Malacanang. Tapos meron pang mga ibang few names pa na mga lumalabas na gustong itapat kay Mayora. And siguro yun nga parang merong mga nasasabi na kay Yorme na parang medyo delikado, medyo alanganin kapag hindi pa siya bumalik, hindi pa siya pumasok. So yun ang nangyari tuloy. Sinubukan mag-usap ng dalawa, nag-meeting yung dalawa, kaso ayaw na talagang umano nung isa. Tapos syempre meron ding mga meron ding mga kanya-kanya silang may mga nag-aano din na hindi boss kaya natin yan, hindi boss so may mga idagdag mo pa yung factor na ganun. So so in terms of sa tao, iba pa rin talaga syempre yung I mean, medyo biased syempre kasi kay Isko ako. Pero yeah, I understand, Mark. Kaya nga sabi ko, at least we're getting the Isko perspective from you, di ba? And I don't mean it in a demeaning way. At least it gives you perspective. Kasi si Ronald, parang kausap niya yung kabila yung kalaban. Ronald, di kaibigan ko din naman yung mga nasa kabila, kaya nga sa Manila. Definitely magiging madram. Ay, ang vice mayor ni Isko Moreno ngayon, si Ali Atienza. So, anak ni Atienza na gano'n na ngayon, di ba? Pwede na ba ako sa team ni Atienza, boss? Ma-approve ma ba ako ngayon? Yung floral team ko ngayon. Sir Ronald, to what degree do you think this is also about the Senate race looking just too competitive? Kasi you would expect Isko would go for a race whereby mas sigurado siya, di ba? Kasi I don't think it will look good on him if matalo na naman siya ulit sa isa pang race, di ba? And I think worst case scenario, matalo pa siya dito sa mayor ng Manila and masisisi pa siya for throwing away everything. Ang tingin ko yung decision ni Isko na hindi baka mas attractive talaga sa kanila yung mayor. Pero yung isa siguro nakadagdag na hindi siya tumuloy sa Senate, hindi siya shoe-in sa admin sa Senate. Merong mga nakausap ako mula dun sa administration na parang ang tingin nila kay Isko ay hindi nila makaka-teamwork. So may mga reservation. Katulad ng may reservation kay Ping. Bagaman ay mukhang nag-put ng foot down si BBM. Tried and tested na siya na senator, veteran yan. Ito parang sinabi ni BBM, hindi, kasama si Ping. Pero may mga tumutol din. No? May mga ganun din kay Isko. No, na siguro dahil nagkainitan nung nakaraang presidential campaign, isa sa pinaka-sharpest ang banat kay BBM ay si Isko. No? So baka may mga ganun pang mga lingering na mga sama ng loob. No? Kay Ping naman, ang tingin nila, you're right. Tingin nila kay Ping hindi makokontrol. No? May sarili talagang independent. No? Independent si Ping. But Ping, sumama siya kay Isko nung inattack nila si Lenny. Sorry, hindi rin. Yeah, kaya may mga ganon, no? Pero tingin ko, nakadagdag yon sa decision ni Isko dahil hindi siya sigurado na isasama ng admin dahil may mga nagre-react o may mga tumututol. Saka sobrang mahal, sobrang expensive yung Senate race. Unlike in Manila, more or less. Pero kung admin ka kasi, gagastusan ka ng admin Kaya nga, kung hindi siya kasama doon, then gagastos siya for himself. That's a bit too much. Yun. Exactly. Unless ikaw ay isang tulpo. Na hindi mo kailangan sila pang mag-aaway over you. Yung dalawang tulpo kasi, number 1 tsaka number 2 So, ibig sabihin, halos sigurado na yun. Halos sigurado. Kahit hindi dalhin ng admin. No? Kahit Tito Soto din. Mark! Alis na tayo ng Manila, nasa-stress ka na. Pag-usapan natin, Makati.
Kamusta ang away dyan sa Makati? Mukhang mas madugo pa yung Makati. What's going on there? Well, si Abby tatakbo as senator eh. Hindi siya tatakbo sa Taguig na iba pang usapin. Dahil mukhang may coalition of the willing sa Taguig laban sa asawa ni Alan Peter. No? Kaya medyo interesting yung Taguig dahil ito ngayon yung financial capital of the Philippines, di ba? Sabi mo nga kanina, yung global city ay hindi masyadong tinamaan ng bagyo. Oh, Diba? parang Tokyo level yan eh. Oo. Brand new Kaya, Tokyo. kaya medyo intense ang bakbakan dyan. At I'm almost sure may susuportahan ng Malacanang dyan sa laban na yan. I want to ask both of you. Medyo personal sa Malacanang yung labanan sa Taguig. Okay, so we discussed the Taguig Makati thing last time when lumabas yung Cayetano versus Nancy Binay Bardagulan over the Senate building. But just for the purpose of people na hindi nila na-follow or nahilo sila, ano ba talaga itong Taguig Makati jurisdiction issue and what is the latest on that? Tapos na ba? May nanalo na ba talaga sa away na yan? Ronald Mark. Yung 10 barangay. So, ano ba? So, ano yung away ulit? Paano na-resolve na ba yan? Tapos na ba yan? Ano ba talaga nangyari dito? Yung 10 Just for those who are not familiar. Tapos na yan, yung 10 barangay ng Makati na pumunta sa Taguig, no? Nandun na yan, no? At walang balak si Abby na gamitin yon para siya ay lumaban for mayor. Ang takbo niya ay Senate. Inaayos na niya yung kanyang machinery. Pero yung kanyang 10 barangay captain na lumaban sa kandidato ng mga Cayetano dun sa 10 barangay na yon ay lahat panalo. So, ibig sabihin, solid yon sa mga kay Abby Binay. Yung 10 barangay na sumama na napunta sa kabila. So, they're part of the other side. Na ngayon ay more than 30%. 30 to 35% ng total population ng Taguig. Oh, kaya significant yun. Significant yun. Tapos, yung mga... Pwede sila tumakbo sa Taguig rin? Oo, ha? Ang ruling ngayon is yung mga EMBO na barangay, yung 10 barangay na nalipat sa Taguig, they can vote for lahat ng posisyon except congressman. Except Congress. So hindi sila pwedeng bumoto ng congressman. Pero councilors pwede, no? Pwede. Congress lang. So mayor, vice mayor. Unless gumawa ng bagong district ang Congress. No? Hindi naabot. Hindi na. Susunod na yun. So sa Makati, merong isang distrito sa Makati na may 3 barangay lang. Oo. So yun. So imagine that, 3 barangay lang ang boboto dun sa isang congressman. Sarap buhay, di ba? Sarap buhay, di ba? Baka, Ronald, pwede ka na dyan. Yung 0.6% mo, baka pwede ka maging congressman dyan. 0.6%. Hindi, ang bubuuin ko, kulto. Yung 0.6%. Medyo mas malaking kita dyan sa congressman. Kulto yun. Mas maganda kita. Talagang pagkulto, lahat un-itemized budget. Puro mga hindi confidential. Pero ang dagdag pa dyan, yung mga Binay, si Abby Binay, yung Tinga, plus yung ilang mga dating kaalyado ng Cayetano, baka mag-unite para gumawa ng bid sa Taguig. Kaya maganda ang labanan. Ayun, yun ang tanong, sinong mga taga Makati ang lalaban na sa Taguig? Sinong mga konsehal na mga taga Embo na yun nga, sa Taguig lalaban? Yun ang tanong diyan. Warfare sila diyan. Pero sa Ronald, sa Makati ba talagang Nancy at si Campos na talaga yung maglalaban, yung asawa ni Abby? Yes, tuloy na yun. Dahil ako niyan, malalim ang away dyan. Mahirap pag nag-aaway magkapatid Malalim. May Abel and Cain yan. Medyo malalim yan, biblical. No, I'm going back to this, Mark. Kanina, before tayo nag-start sa episode ng Marites tayo off the record, you were talking about yung mga away ng ibang mayors. Was it Las Piñas ba or something? Can you tell us a little bit about that? Especially dito sa Baha, no? Like lumabas ng Bardagulan next level. Can you tell us a little bit about the other big fights also happening in Metro Manila? Yung sa Las Piñas, ang chismis lang naman yung naririnig ko is hindi yata magkasundo si Senator Cynthia tsaka yung sa pamilya nung mga Aguilar na nakaupo. Kung sino man doon, kung si Vice Mayor man o si ano man, marami sila pinagtatalunan pero one is yung sa bumabaha dahil doon sa reclamation, parang gano'n, may pinagtatulunan silang gano'n. Tapos sa mga subdivision, parang may mga proxy war na nangyayari sa BF Resort kasi doon nakatira. Grabe, no? Parang proxy war.
dalawa yung homeowners association nag-aaway. So may ganung mga may mga ganung it comes to a point na merong chismis na baka merong, 'di ba si Senator Cynthia will run for Congress, baka may lumaban kay Senator Cynthia sa Congress na so may umaabot sa ganung punto. Hindi pa sa point na direction na silang magbabanggaan, na iiwasan pa na ano pa. Pero kumaga yung proxy na laban ng dalawang kampo na magkamag-anak medyo umiinit na din. Malalim din yan, Mark. Medyo matagal na yung away dyan. Matagal na din nabubuo yan. Matagal na yung away dyan. Medyo malalim talaga. Dahil, ayun nga, away magkamag-anak. Yan yung matindi. Madugo yan. Hindi ka, may proxy war pa yung mga LGU, yung klase. Akala ko US-China lang may proxy war. LGU may ibang klase talagang Pilipinas talaga. Sa Manila, ang nangyayari nga nitong mga huling araw is yung talunan ng mga konsehal eh. Yun yung balita eh. O si ano to kay Isko na. O si ano kay Mayora. So maraming mga ano. Siguro sa Taguig ganun din mangyayari. Yung kaalyado ni Cayetano biglang tatalon na, nandun na sa kabila, nandun na sa coalition na ng mga laban sa kanila. So ang daming, kasi ano eh, sa senatorial parang ang boring. Kasi it's the same names, it's the same promises. Walang fluidity. So napansin ko yung mga tao mas excited sa bakbakan sa local ngayong midterms kasi mas madrama, ang daming conflict, ang daming so at saka dahil sa Mandanas Law, maraming pondo ngayon ng local. Ayun. Kaya yung iba mga congressman, iniisip nila na bumalik sa local. No? Dahil buhay, hindi angat buhay. Okay. Or angat lang buhay nila. Last pa, si Junjun Bina, ano nangyari sa kanya? Hindi siya tatakbo. Hindi pa rin yata pwede, barangay captain daw. May ano. Hindi pa rin pwede, no? Hindi siya, wala siya dyan. Wala siya sa equation. Tutulungan niya si Nancy. Grabe, no? Si ito. Mayor Nancy? Sir Ronald C. Kid Peña. Vice Mayor lang ba talaga? For now. Sagot. Tapos sa flooding, yung kabilang flooding. Tapos si Kado. Si Kado sa dating Vice Mayor ni Binay, doon siya mag-a-active sa Taguig. Tutulungan niya yung Cayetano. Okay. Tutulungan niya yung Cayetano laban sa grupo ni Baabi. Proxy war nga, may proxy war. Proxy. Yeah, Richard yung si Kid Peña kasi, he is the current congressman doon sa distritong natira. Doon sa buong distrito. Correct. Tapos natalo niya si Jojo Binay nung last election. For that Pero ngayon, he is parang declared lang as vice mayor ni Campos. Pero yung distrito niya ang natira, yung siya yung malakas doon. So kaya tinatanong ko din, baka may alam Sir Ronald. I think this sets it on for our final little episode kasi we have to talk about also opposition, starting with Caloocan City, of course yung this is Trillanes. Let's talk a little bit about also the Senate slate of the opposition. Dapat meron tayong ganun kasi mababash tayo, Ronald. Sasabihin naman nila, nag-apply naman kayo sa Malacanang, di mo lang inyo lang pag-usapan yung party list, pag-usapan din natin. Ano? Party list. Ay, ML. Party list. Although may nag-suggestion na pwede na tayo mag-RRM party list. First nominee si Ronald, second nominee ikaw, Attorney Gamo, third nominee ako. Kasi usually third nominee, yun yung mabait, next generation. Kaya ako yun, for sure. On that note, thank you very much, mga kapatid. Talk to you soon.